yung video. Kaya tinanggal ko na yung video. Tanggalin mo na rin yung video para magkarinigan tayo. Ayan, okay. Okay na? Okay na? Opo. Okay na wala. Alright. Ano, may sinasabi si Rene, parang daw madali. Eh, sabi ni attorney, ikaw daw ang kausapin. Ano po ba ang magiging pagbabago? Rene, ikaw nakakaalam yan, hindi ko alam. Kasi ang alam ko, ikaw lang inaantay ko eh. May stress. Pagod na pagod ako, hindi ako makatulog eh. Nagamit kasi natin may documents yung extrajudicial. Papunta ka ng Serkan. Opo. Kanya na lang dahil yung mga kapag na wala siya, direkta natin sa kanya. Opo. Kaso ayun pala, itong kay Arvengpit ngayon, bukod doon sa dapat dito yung mga lolo nila, nagawa na ng paraan. Yung pala, yung itong kaya niya, pati itong history ng family tree. Pati yung mga nanay-tatay ni Serkan, hinahanap na yun ng pati certificate. Certificate nila ng mga kapatid. Wala palang time itong mga nanay-tatay nila. Hindi Serkan, wala rin birth certificate. Hindi, meron ako. Meron akong birth certificate. Yung si tatay, titingnan ko kung mahahanap ko. Pero yung kay tatay, makukuha ko yun siguro. Makukuha ko yun. Yung death certificate, medyo hindi ko na natatanda, pero siguro magagawa pa rin ng paraan. Yung nanay ko ang problema. Tapos, hihingi pa ng Senomar. Nagpakasal yung ano eh, may pangalawang asawa, ang tunay na asawa ng tatay ko, yung kapatid ko ang nasa estate, yung nagpadala rito ng titulo. Oo, parang siya yung legit, ako illegitimate ako eh. Kaya nga, hindi applicable ang Senomar. Lalong magugulo pag nilagyan ng Senomar. Doon ka mong gagaling sa nanay mo, Marsa niya. Oo. Eh kaso pag kinuha ng Senomar, pag kumuha tayo ng Senomar, lalabas may asawa si tatay. Kasi may kapatid ako eh. Senomar na nanay mo lang, huwag na yung sa tatay. Kasi pag yung alam naman na illegitimate yun. Kung hanapan si tatay, kasi Enriquez eh. I think, basta kumuha ng sa kanya. Kasi, ganito ha. Yung proseso na yan, kaya ako na noon, hindi ko siya pinapansin. Kung tatanda ni, noon pa yan actually. Dahil dyan sa proseso na yan. Kasi namatay na yung lolo ko, yung Enriquez. Namatay na yun. So, ngayon, ang lalabas ngayon, Bermudez, Enriquez. Eh kung kunin pa yung sa lolo ko, hindi ko na alam, hindi ko nakilala yung Enriquez ng unang asawa ng lola ko. O paano na mangyayari nun? Yun kasi kaya nung sinabi mo nun, nag-usap tayo na magagawa ng paraan, madali lang, at ayusin na yung papeles, nag-go na ako. Kasi matanda na ako eh, lalo na ngayon, ang dami ko mabayaran ngayong October, may pagod na pagod ako, hindi ako makatulog. Na-hypertensive na nga ako eh. Actually, inaasahan ko yan noon pang June. Hanggang lang ako, nangalam ako, October. Sabi ko, October. Kaya sabi mo, September. Kaya medyo stress.
family tree na hanap. Kaya makakalungkot nga kung tatay at nanay mo. Kaya yung supporting documents ng tatay at nanay mo, kailangan mo din tayo. Kung mayroon man mong birth certificate, di yung nanay mo na lang, kung mayroon pa mga maraming tatay mo, marriage contract, birth certificate nila. Walang marriage contract, illegitimate na ako eh. Hindi, sabi mo, di ba may asawa mo muna yung tatay mo? Pangalawa, Kaya lang, ang may document, yung nanay mo. Kaya yung papakuha na siya naman. baka nga, kasi parang nababasa ko dyan, parang nagpapahirap yung BIR eh. Ganun nga, problema ka sa gobyerno natin eh. Kaya nga ano yun eh, kaya nga ganyan eh. Ngayon, ano yung sinasuggest mo na mas madali? Kung yun nga, maraming requirements ang pagkaginamit natin ng document. Yung extrajudicial settlement na yan. Ang pinaka-shortcut nga, dito rin nalaka-relate na natin sa pinakabayar ng property. Ang pipirma lang yun, nasa titulo, saka yung buyer, seller at buyer ang pipirma, yun na lang makikita sa document. Wala na malagay ng mga susunod na generasyon. Nasa akin naman yung original title eh, nasa akin eh. Ayun nga, kaya ang original title, yung lola mo, yun na lang ang lilipaw, total, nagawa na ng parang yung ID niya. So, Marlene, baka pwede naman. Para lang, yun nga, yung lola nga niya na palalabasin talaga, buhay pa, dahil may ID naman eh. Hindi pa payag ito, kasi ngayon ilang taon na yung mga yun. Ayun nga, bakit? Kaya matutulong, madali kong mahapon yan sa sabi pa payag si Atty. Nagpatay yung sitting mata kanya, kaya nga po gusto niyang masalin para yung sa side ninyo, masettle nyo ng maayos bago niya tingin. Bago magkaroon ng safe papunta sa kanya kasi ang hirap kasi nga, patay yung problema sa legal sale niya. Gusto nga niya, kahit anong gawin niyo, kasi buhay yung katransaksyon niya. Kaya yung legality kasi dyan kung nagkakaproblema patay na nga yung unang pipirma dyan eh. Kaya kung hanapin mo natin yung patay, yun nga, hindi nga magagawa na niya. so, paano pa ang mangyayari dito? Paano linaw nito? Meron pa ba, mangyayari pa ba ito? Ibig sabihin, gano'n pa katagal ang proseso nito? Kompleto mo yung documents na hinahanap ng BIR. Mamalilinis na yan dahil... Hindi mo ba ako matulungan dito, Rene? Kasi akala ko kasi nung nag-usap tayo, ayun na yung mga procurement na ganyan eh. Ang binigyan ko lang na assurance yung nasa titulo. Hindi ko alam na pati yung dadaanan pagpunta sa'yo, hahanapin mo ng BIR. Dati naman di may hinahanap yan, kung sino lang nasa titulo. Yun lang naman ang pinoproblema dati sa BIR. Kaya lang ngayon, nag-iingit sila. Pati nga PIN-number, dati sila nagbibigay. Ngayon, individual, kukuha ka muna ng PIN-number. Hindi na nila automatic na binibigay sa tao yung PIN-number kung nag-transaction. Mag-a-apply ka muna. Baka mamaya, pagka nakuha natin yung mga dokumento na yan, magbusisi pa. Yung kasi naalala ko dahil... Yun ang final remarks na lang nila eh. Kung may submit natin yun, i-go na nila yan. I-release na yung certificate of registration. Ang kaso nga, kulang pa tayo ng support.
natin yung ikaw na nila yan. I-release na yung certificate of registration. Ang kaso nga ay kulang pa tayo ng supporting documents. Sa atin, madali na yan. Hindi ba natin magagawa ng paraan yung sa nanay ko? Kasi hindi ko na talaga, wala na, sa nanay ko wala talaga eh. Yung sinumar, yung sinumar sa tatay ko, pagka kinuha ko yung sinumar sa tatay ko, lalabas na may kasal yun eh. Yun nga, dalawa yun. Sinumar sa tatay mo, sinumar sa nanay mo. Kaya lalabas sa sinumar ng nanay mo. Tatago pa siya, wala mo siya asawa. Yun na naman ang main documents na pareto natin. Kasi nga, patay na naman itong tatay mo. Hindi, yung sa nanay ko, paano gagawa ng paraan? Hindi ko na makukuha yun eh. Late registration nga yung mangyayari dyan. Kung wala siyang documents na ipapakita. Mag-late registration tayo dyan. Kung proseso ulit ng panibago yan. Gaano katagal yun? Yun ang Pinoy alam mo yan. Sinasabi sa magtatagal, dadaan pa sa civil register yan eh. Kukuha pa tayo ng mga dalawa na dyan. Para mag-register sa hospital. Para ipapasok sa civil register yan. Para kukuha na ng civil register sa PCA. Kaya ang pagkakit na. Yung time frame nila ay mga time nila. Yung proseso nila ay Wala. Baka mauna pa ako dito. Hindi ko naman pakinabangan eh. Iba na nararamdaman ko eh. Kaya inaagad ko na yan eh. Ano ba suggestion ng taon mo eh? Dahil sa totoo lang ako, direkta akong nakikipag-usap sa inyo na ganito. Nung nag-usap tayong tatlo nung January, di ba? Ganun naman. So, wala. Hindi ko. Ang sabi lang naman sa akin ni Atty. Bahala kayo kung paano gagawin nyo. Basta importante lang sa kanya, may katransopsyon siyang buhay. Kaya, kung paano nyo gagawin yun, di ba kayo na bahala? Oo. Basta ang bottom na kailangan laging kaya na lang. Ang uli kahit naman magiging certain eh. Basta importante sa kanya, buhay yung katransopsyon niya. Hindi yung kasi magiging certain or basta buhay yung katransopsyon niya. Di ba? Hindi ko mag-concern mo dyan. Hindi magtutok transfer talaga tayo dyan. Double transfer talaga mangyayari dyan. Talaga naman double transfer dahil estate muna bago mag-stay. Oo nga. Yun nga iniiwasan sana natin. Hindi ko yung transaction na kanya gagawin. Hindi naman papayag si attorney na director. Yun nga ang sinasabi natin. Okay kami ito na i-relate na namin. Pwede naman. Hindi nga ubrang right pa kay attorney kasi lalabas yan. Patay yung katransaction niya. Ang conclusion lang niya, gusto niya, buhay yung katransaction niya. Yan na. I-set na. Basta lumabas sa pangalan ni Seka. Yan lang pinaka mga gagawin natin. Wala na kami kung basta malabas natin na nasa titulo ni Seka. Hindi na gagawin natin yung prejudicial nila. Basta ang sabi nga, bahala kayo sa paano niyo gagawin niya. Kung extrajudicial, Yan nga. Kasi ang nagka-transaction kayo, buhay yung kung katransaction. gamitin nyo sa extrajudicial, dahil medyo mura ang extrajudicial. Pero pag capital gains tax pwede, ang laki na mabayaran. Nasa 700,000 mahigit yan. Actually, ako kay share ka, malaki ang abutin yan. Binigay naman ni Sherkat na pang budget pang proseso lang para dumaan sa extrajudicial settlement. Hindi pang capital gains tax.
binigay niyang budget sa akin para dyan. Eh, di rin kasi alam mo sir na Hindi ko, kasi hindi ko alam eh. So, hindi na ng pang-budget. Magagawa ko ng paraya, re-rent ako kayo sa pangalan ni Siyempre dyan. Kaya yun ang sinasabi ko, kung makikiusap ka rin doon eh, kung mabibigyan ka uli ng budget para pag-transfer sa pangalan mo, direct ka na. Pero gagawa ng paraya niya sa atin. Ito siya na gagamitin papunta kay kahit kay Siyempre muna. Magkaroon talaga yung parang gano'n. eh, dapat pala, sir Rene, kung hindi pala kakayanin umpisa pa lang, dapat, inano mo na lang. Oo. Kaya, yun na naman, Para diretso na. Nilolot-lolo lang niya may problema. Kasi yun nga yung nasa titulo lang eh. Ang tinitingnan natin eh. Ito pa alam istorya ng kanilang ano eh, family tree. Hindi ko rin maalam na walang dokumento yung mag-asawa. Hindi, nung nag-usap tayo, Rene, sandali. Nung nag-usap tayo sa Open Kitchen, sinabi ko sa'yo yung history, sinulat mo pa nga yun eh. Tapos, Kaya nga, ano lang yun, ang, makakapyaw na sila ng mga yun. hindi, Kaya nga, ang proseso nun, teka. talaga hinahanap na Hindi, ganito. titulo lang ang hinahanap. Ganito kasi. Ang sabi mo sa akin nung nag-usap tayo, madali lang yan. Ito yung gagawin. Ika-transfer sa pangalan ko at okay naman si attorney pag gagawin na nangyari. Yun yung ano eh, yun yung usapan natin eh. Kaya nung nag-initial payment tayo, yun yung usapan natin eh. Ngayon, nung ginagawa mo na re-rectahan sa akin yung yung proseso, ikaw yung nakakaalam nun eh. Yun yung sabi mo, madali lang eh. Kaso, Ang napagkatutunan natin, extrajudicial na lang gagamitin. Sabi ko nga, madali, dito siya eh. Kaya lang sabi mo, gusto nung abogado, patadaanin muna sa iyo. Kaya nga extrajudicial ang ginamit natin. Kaya yung ginaunang budget sa akin, pang extrajudicial lang yun. Hindi, wala pang pang-applicant instance dyan. Ipit ko na, 700,000 may kitang babayaran kung estimate na sa'yo, ito siya. Kaya sabi mo na, papayag ng direkta na, sabi mo, hindi ko mapayag, kaya extrajudicial muna tayo. Ginawa ko lang ng paraan, nasa pistolo. Okay na yun, nagawa na ng paraan. Pero yung in-between pa sa'yo, tapos sa lola at lola mo, ngayon nahanap nila. Abis ko na kaya, kaya yung lola at lola mo lang. Yung nanay mo, kailangan may publication din. Alam nila yung publication, kasi yung dokumento nila, wala tayo yung certificate. Tayo nagkakaproblema. Kung gusto mo, pwede naman yan. Sabi nga sa'yo, sorry, Rene, Marlene, hello. O-off muna ako, medyo sumasakit ang dibdib ko eh. Bukas na lang tayo matulog. Sige. Hello? Nagdahilan ako eh. Ayoko magsalita eh. Pero hindi ganyan yung usapan namin eh. totoo lang sir, ano, Parang, ako kasi, nagtiwala ako eh. Pero yung ngayon, nagdududa na ako eh. Ano bang may papayo mo sa akin? Kasi ang binigay ko sa kanya, 250.
Ano bang may papayo mo sa akin? Ito, paano naman siya? Kasi ang binigay ko sa kanya 250. Hindi kasi ganito yung second. Hindi niya ba yung kasi kung nalakad ka, Hello? kasi kasi naman talaga din ako na explanation. Di ba, no? Binigyan kita ng family tree na ganito. Yun yan, ha? Kasi alam mo kung bakit ako nagtiwala sa kanya. Nung sinabi mo na parang nagkita na kayo dati sa Bulacan. Hindi, nakita ko dahil sineta ko kami, tapos nakita kami nila LRA. Oo, yun nga, sabi ko, lalo na ako nagtiwala kasi nga LRA siya. So, ibig sabihin, naglalakad talaga siya ng ganito. Ngayon, kaya naman ako nagtiwala, sabi niya, madali lang yan, gagawin natin, itatransfer natin sa pangalan mo, bahala na kayo mag-usap ni Atty. sa capital gain. Sabi niya sa akin. Ang inaano na kasi, ngayon, impact ng dalawang kaibigan ko yung Hindi, ito yung naintindihan ko eh. Kaya, kumbaga sa tumigil. Ito yung naintindihan ko eh. Yung gusto ni attorney, pwede niyang magawa eh. Kaya lang magdodoble yung magdodoble yung deed of sale. Transfer muna sa akin, tapos si attorney. hindi ano ko sa ano na yung procedure, dapat sabihin na hindi na kaya. Dapat sinabi niya maaga, paano hindi na kaya? Yun na nga eh. Kaya nga kanina, ayoko na magsalita. Kasi, wala na yung 250 eh. Lipat na yung 250 eh. Wala ka na kayong ginawa. Kasi, procedure ng PIR, parang hindi. Nagsisimula pa siya po. Kaya yun. Hindi, ang gusto ko, Marlene, ganito. Kasi, hindi ko malaman kung ano gagawin ko dito eh. Kasi para akong mag-isa sa sariling mantika eh. Tapos ngayon, hihingi pa siya ng pera para ano. Eh, pinagkatiwalaan ko eh. Ngayon, ako pa magbibigay ng dokumento para dun sa mga extrajudicial. Tawagan kita sa nag-chat-shopping ka, tawagan kita sa number mo. Hello? Yes, sir. Sakit ng ulo ko. Sakit ng dingding ko. Hindi, nakakalit talagang bigla yun. Alam mo ba? Marami akong babayaran. Sinabi niya na ganito ganon. Para akong... Alam mo yung ginawa niya, yung mga dokumento sa PSA, pinalakad-lakad niya, puro diskarte.
Tapos, pagkatapos daw nun, BIR na lang. Tapos ngayon, magtatagal sa BIR, eto na naman sinasabi niya. Laki na ng duda ko eh. Hindi, ang inaano ko sa kanya, pag pinatagal niya ng ganito, tapos ganun ulit, parang nakasimula lang ulit siya. Alam mo yun? Pinatagal mo ng pinaasal mo matagal, tapos ang sabihin mo, bottom line, nagsisimula ka pa na ulit. Parang gano'n na nga yung ano eh, lumalabas eh. Ang problema kasi, hindi ko alam yung proseso. Nagtiwala ako. Hindi, kasi yung problema niya na yan, yan yung problema niya, umpisa pa lang. Kaya nga sabi niya, gagawan daw niya na paraan. Di ba tutulungan niya yung i-request? Kasi alam niya yun eh. Alam niya na kailangan yung sino mo magsasabi, hindi niya alam yun. Eh kung trabaho niya yun, di ba? Pwede ba tumalun din yung henerasyon? Di ba? Di ba pwede ba niyang titigil yung lolo mo, diretso sa'yo, alam naman niya may magulang ka, di ba? Ano yung sasabihin, hindi niya alam na gano'n ngayon, na ma-expect niya yun. Eh gano'n naman talaga yung regulasyon. Kaya malungkot yung doon, tinapos siya ng 10 buwan, tapos balik na naman pagsimula ang problema niya. Kaya ako nag-buwisit, kaya ako naisip, hindi ako makatulong. Parang walang nangyari. Wala talaga yung nangyari. Wala! Ngayon, ang ano ko, paano ko ito mga habol? Ay, hindi mo, wala, anong gawin mo dyan? Paano kung makabuli na, gagamit ang ulit, para habulin mo? Eh, hindi naman tayo sa gulo habulin mo eh. Kasi yung pinagagawa niya sa akin, yun din yung ginagawa mo eh. Oo! Kaya nung hindi ka nagtulong sa kanya, dahil gusto mong madali. Parang hindi ka na ma-stress. Ang nangyari, ang bottom line, stress ka pa rin, ganun pa rin, kasi alam nangyari, walang ganap, walang accomplishment. Hindi ko alam. Alam mo, sa totoo lang, Marlene, ang kinatatakot ko. Kasi ano ko ngayon eh, hypertensive. Baka may mangyari sa akin, hindi na makompleto to. Eh, ano ka muna, huwag mo munang intindihin masyado yan, ma'am. Ang dami ko kasing ano eh, ang dami ko kasing babayaran. Na pinangako ko kasi may inaasahan akong pera. Ngayon, hindi ko alam kung anong gagawin ko kasi nga, pag gagawin niya ako ng dokumento, ako yung magtatrabaho. Yan nga, yan din yung sinabi niya nung unang paman. Kaya ang nangyari, wala parang nangyari. Diba? Ang inaano mo naman sa kanya, iba inano naman niya, yan yung research niya. Ang dami niyang sinabi research dun sa mga pinagbibigay niya papel sa'yo. Ganito na lang siguro gagawin ko. Total, nasa kanya na yun. Siya na yung trumabaho na matapos ito. Hindi, siya na nagsasalita talaga. Yung siya na talaga ang magtatrabaho dapat. Kasi, ayaw mo na nga ng isipin eh, tapos tayo ulit bumabalik. Ay, ang naging concern ko lang sa kanya, dapat, paano ba lang sinabi niya na sa'yo, at paano ba lang sinabi niya na medyo mabigat ang extrajudicial. Dapat, ang binagin ko naman sa kanya, na necessarily na extrajudicial. Basta sabi ko sa kanya, kung ano man po yung maging procedure nyo, eh, bahala na po kayo. Basta importante lang, eh, ma-impartition ka. Kung kanino, basta gusto mong sa transaction lang po ni attorney, eh, yung sa buhay. Eh, di sana, kung gano'n yan medyo takiti tayo, kung ganito ganyan. Kasi sana, yun pa lang, doon nakalaan agad yung pera. Kung makikisuiwan namin siya, sorry, kung papayag siya. Alam na niya, kumbaga, yung decision niya, alam mo, yun na yun, hindi yung magbibigay siya kaya ng isang procedure na dapat, kung isa pa lang, sinabi na niya. Dahil yung panahon, ang pupunin mo isan. Alam ko nga, October, masaya na ako. Pasko, masaya. Ang alam ko nga, birthday ko nung May. Ang pupunin
Alam ko nga, October, masaya na ako. Pasko, masaya. Ang alam ko nga, birthday ko nung May. Masaya na ako eh. Lumalabas ngayon, ang laki ng problema ko. Baby butter, may yan, sabi niya, hindi kaya. So, okay lang yun. Kaya lang, October pa kayo, natapos sabihin niya, wala siya nagawa. Yan ang malungkot. Diba? Yan ang nagkataon na, napasabihan mo ngayon na okay na eh. Nagagawa na tayo ng physical dahil makapangalan na kayo. Hindi ko alam kung ano. May iyak ako sa ano, sa problema. May pasok ako bukas eh. Puyat ako, sa totoo lang. Pero hindi ako makatulog. Yung puyat ka, pero hindi ka makatulog. May pasok ako bukas. Sabi niya kasi sa ika, may kilala siya sa PIR, may kilala siya sa Bibihon, may kilala siya sa lahat ng sinasabi niya sa kilala niya. Ilan sa lahat yung kakilala niya? Diba? Ate, ang desisyon mo ngayon, ayaw mo na siya. Pag masyadong mo ng boyfriend, okay, magpahiga mo na. Hindi, alam mo kung ba't ako humingi na ako ng dagdag di ako doon eh. Binigyan naman ako ng 20,000. Pero ngayon, meron akong babayaran mga 30,000. Dito October. Kaya ako nangako, kasi nga, may inaasahan ako. Hindi ko, pagbigyan niyo na ako. Kumbaga sa ano, dapat ano pa yun eh, nung June pa yun eh. May September, ako, October sigurado na sabi ko. October. Ngayon na yun. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng ipambabayad ngayon o ipapangako. Kasi namutang na ako eh. Mabuti sa ano, Sir Dan, kung meron pa lang improvement na nangyari, yung meron pang nakitang procedure na nalalampasan yun eh, wala naman kayo nalalampasan na lahat bang eh. Oo nga eh. Wala kayo, nasa dapat ulit kayo eh. Tapos gusto niya, magdadagdag ulit, kasi natin ang daman. Kaya lang, ang ano mo naman dyan, kung niya sa pinigil sa'yo kung 50, wala kang magawa. Tapos hindi ka naman sa 50, ano assurance na? Hindi ako mapayag nun. Hindi. Nakita ko na yung trabaho niya eh. Hindi ako mapayag. Kaya lang, hindi ako makagalaw kasi nga, alam ko, dumidiskarte siya. Kaya nga sabi sa'yo, dapat magbigay mo may progress eh. Yun yung... Hindi ko alam eh. Hindi mo ako napayuhan eh. Hindi ko alam eh. Dapat may progress ang bigayan. Pinagin ko na sa'yo yun. Sabi mo eh, wala ka naman ako doon eh. Hindi ko alam. Pinagin ko na sa'yo yun. Paano ka natin sigurado na may progress kung bibigay mo na lahat? Tapos pero meron yung accomplishment percent doon na ibibigay mo yung kaupo lang alaga. Kaya lang, kung na kayo nagkakaroon. Hindi, patawagan ko ulit siya. Hindi ko pwedeng ganito. May stress ako eh. Actually, sa totoo lang, hinahanap ko pa yung yung Facebook. Hindi ko makita yung Facebook ni attorney eh. Bago ko siya na-contact eh. Hindi maganda yan, kalmaan mo muna. Pagka malinaw ka na, saka ko siya kausapin, para magka-iwanay lang tayo. Hindi ako makatulog eh. Hindi ko makatulog. Sige, balikan kita. Thank you ha, thank you.
Hello. Ayun yung birth certificate ko sa kapil. Na-send ko na. Hello. Sinend ko na yung birth certificate ko sa kapil. Birth certificate ko sa tax account number. Okay, sige. Yung iba, wala. Talagang, kung una pa lang sana, ganun na, edi sana nagdigog sila lang tayo. Hindi. Kasi nga, kung ganun din lang ang nangyayari, edi sana parang back to square one tayo eh. Ano? Oh, wala tayong magagawa. Nandyan eh. Yung document na to, hindi ko na ito maasikaso. Kasi nga, ang usapan natin yung, di ba, kagaya nga nun, ikaw na yung lumakad ng mga iba eh. Alin ang wala ka? Yung sa tatay mo, sa nanay mo? Yung sa tatay ko, hahanapin ko pa rin. Pero sa nanay ko, wala talaga yun. Hindi ko na mahahanap yun. Alam ko, wala akong nakita nun eh. Ayun ang paniligyan natin ngayon. Hahanapin ko pa rin. Pero sa nanay ko, wala talaga yun. Hindi ko na mahahanap yun. Alam ko, wala akong nakita nun eh. Ayun ang paniligyan natin ngayon na late registration sa mother mo. O, yun na lang. Extrajudicial kasi walang mangyayari, walang option eh. Wala. Hindi ko alam. Basta, ang problemahin ko ngayon, babayaran ko. Pero kung pwede naman natin magawa ng paraan, kasi, inasahan ko eh. Kasi mo diba, hindi naman akong may problema sa gobyerno, sila ang mamato sa atin. Sa kung ano yung lamit natin, yun ang bibigay sa kanila. Kung ano namin. Hindi, pero hindi ko sabihin, yung proseso ng extrajudicial na yan, BIR na lang sabi mo, ngayon, nagka-problema sa BIR. Kaya, yan alamin yung dokumento at pinatuloy natin. Kasi once nandiyan na, sa BIR, kasi sabi mo, pagkatapos ng BIR, ano na, LRA na. Diba? Transfer mo yung title sa akin. Pag nandito na yung, kasi ganito eh, once na na-transfer na yung title sa akin, deed of sale na eh.
Kaya, sa'yo na nga lang. Kaya, hanggang doon lang yung budget natin. Kaya kung i-re-rate na nga sana, kaya lang, iaabot ang budget natin. Hindi natin tawag yung... Hindi, wala nang ano, wala na yung option na yun. Wala na yung ibig ko sabihin, pagkatapos nung BIR, sabi mo, LRA, tatransfer na sa akin after the extrajudicial. Ang inaantay lang naman kasi, na-transfer sa akin yung yung titulo eh. Yun ang usapan natin, na-transfer sa akin yung titulo. Kasi ayun ang budget lang natin, yung extrajudicial. Pero matatransfer sa iyo. Kaya lang, dapat kompleto nga yung dokumento natin. Hindi nga. Ay, kaya nga, yung paglakad na yun, yung usapan natin, ikaw yung maglalakad nun eh. Oo nga. Kaso nga wala nang record eh. Ano lalakarin ko kung walang record? Ang pagkuha ka ang nilalakad ko, pero kung wala namang pagkukuna, Ganito, Rene, ganito. Yung mga record na yun, anong umpisa pa lang, kinukuha mo, kasama na yun dun sa 250. Kasi nga, kung ano man yung kailangang record, yun na yung kasama na binayaran ko sa'yo eh. Yung pondo na yun. Labas pa rin yung 130 na bayad sa'yo. Yun ang usapan natin eh. Ito nga, ang nangyayari kasi, pinapressure mo ko doon sa BIR. Wala na tayong dokumento. Hindi nga, ganito na lang. Kung ano pa yung kasi ginawan mo ng paraan yung yung sa lolo't lola. Hindi, nakuha mo yung dokumento sa lolo't lola ko eh. Nagawa ng paraan. So, ito na lang, ito mga dokumento kailangan nila sa BIR. Gawa na lang kasi hindi ko maasikaso yung meron ako, kagaya niyan. Meron ako ng hinanap ko. Dinadala ko na agad sa'yo. Team, saka birth certificate ko. Hahanapin ko kung may makikita akong birth certificate ng tatay ko. Pero yung sa nanay ko, wala. Sa numar, wala. Hindi ko kaya yun. Sa'yo na yun. Lalo na lang natin yung sa nanay mo, pagpay natin ang registration. Sa'yo na yun. Nakukulang natin, Yung mga dokumento na kailangan ng DIR, sa'yo pa rin, kasama pa rin sa kontrata natin eh. Ang kontrata natin, hanggang matapos yung transfer of title. Pag nagkaroon na ng transfer of title, nagkakabayaran, o di ba bayaran kita ng 130 mo? Ganun ang usapan natin eh. Okay lang yun, ganun lang. Pero hindi ganun yung una talaga. Hindi alam ko kasama yung professional dito. Pero... Hindi nga, yung professional mo, 130 yung usapan natin eh. Talaan niya yung 250, pero yung 130 ko ay pangalihan. Pagbigay-bigay ko sana doon sa mga pinupunta ko lalakarin. Kaya lang ngayon, inuuna ko muna yung mga papeles mo. Kaya hindi ko na binigit muna yung 120 na yan. Okay lang, dahil inuuna natin muna yung papeles mo. Pag ito na yung papeles mo, lang tayo makakadala ng gusto. Yun lang naman. Mga gaano katagal pa ulit yan kasi nasabihin ko dun sa kapatid ko, nag-aantay ng October eh. Yung promete niya. Ako sabi ng gano'n, ayoko lang namang hindi nang sinabi yung sa examiner. Na-expect ko ganun din. Hindi ko lang alam na... Sige, ganito na lang. Dokumento. Basta tuloy natin yung pinag-usapan natin. Kasi wala tayong ibang option eh. Wala akong ibang option eh. Nagagawa ko na pala yung late registration. Yung late registration. Yung sa akin, naibigay ko na sa'yo, PIN, saka birth certificate ko. Yung ibang mga kailangan, ayun. Di na lang muna. Follow up na lang. Gusto ko lang kasing mapanatag yung isip ko na
may tuloy pa rin yung lakad natin. Tuloy pa yan. Extrajudicial tayo. Wala tayong ibang option eh. Extrajudicial talaga eh. Nandun na talaga yung budget natin. Oo. Hindi tayo pinatitupsin. Oo. Kasi kung deed of sale yan, dapat pinag-usapan na yan noon pa. Di ba sabi nga, may budget lang din. Kaya sabi ko talaga, hindi ko pinatitupsin. Talagang extrajudicial lang tayo. Wala, sa totoo lang, hindi ko alam kasi yung proseso eh. Ngayon ko lang medyo nakita yung proseso eh. Kasi nung nag-usap tayo, hindi ko na inalam. Hindi ko na inalam. Ngayon lang. O sige, gano'n na lang muna. Ano? Yung dokumento mo pa dahil sabi ko, masyadong masalimutan ko yan. Hindi ka tulad na tinupsin lang, direct lang, hindi ako. Ayaw nga nila. Kailangan talaga. Kahit siguro magpabuhay eh. Ayaw nila eh. Hindi natin pwede yung bago eh, dahil sila akong buyer eh. Kung gusto nila, gagawin natin. Sige. Basta yung hiningi mo sa akin kanina, andyan na yung okay na ba yan? Yung TIN, saka birth certificate. Titingnan ko, dito pa sa cellphone. Oo. Titingnan ko na yung may bigay mo sa akin. At least pag kinuha yan dun sa PSA, may kopya ka na. Kasi yung original yan, alam ko meron ako eh. Yung original na hindi PSA at sa akin pa yun eh. Kaya lang hanapin ko pa yun. Request na lang natin yun. Oo, sige. Okay.